Balita naman po sa lalawigan, binayo ng malakas na ulan at hangin ng lalawigan ng Cagayan kung saan unang naglandfall ang bagyong Ophel. Sa bayan ng Santa Ana, halos iwas-iwas ng malakas na hangin ang mga puno. Halos babuwal din ang mga poste ng kuryente. Nagkalat din sa daan ang mga nilipad na yero at sanga ng puno. Maaga namang nagpatupad ng forced evacuation sa mga nakatira at maging sa tabing dagat. Sa tala ng Santa Ana LGU, nasa halos 4,000 residenteng inilikas dahil sa bagyo. Nasa 17 bayan naman sa buong Cagayan ang dinelubyo. Lumikas po na rin ang maraming residente sa lalawigan ng Isabela na nangangamba sa pinsalang posibleng idulot nga ng bagyong Ophel. Kahapon pa lamang po ramdam na ang pabugso-bugsong hangin at walang patid na ulan hatid ng bagyo sa probinsya. Lubog sa baha ang ilang bayan mula pa rin po noong bagyong Nika. Kaya nilusong na ng ilang mga taga roon ang hanggang hitang baha, makauwi lamang o makapunta lamang sa evacuation center. Yun nga lang, siksikan na po ang mga bakwet sa mga evacuation center. May mga bata pong nagkakasakit ng ubo at sipon. Namahagi po ng hygiene kits ang lokal na pamahalaan sa mga bakwet. Sinaklolohan naman ng mga pulis ang isang buntis na napaanak sa bangka ng Rapu-Rapu sa Albay. Nakatanggap ng tawag ang mga pulis mula sa isang ginang na nagle-labor habang sakay ng bangka sa barangay Binosawan. Agad naman silang rumisponde. Nadiskubre ng mga pulis na hindi na humihinga ang sanggol kaya agad nagsagawa ng CPR. Nailigtas ang bata. Amen. Agad dinala sa ospital ang mag-ina na nasa mabuting kalagayan na sa ngayon. Mabuhay ang ating mga responding police. Patay ang isang konsehal habang sugatan po ang isang barangay kapitan sa pananambang po naman sa Arayat, Pampangane. Sa kuha ng CCTV, kita po ang puting SUV na sinasakyan ng mga biktima sa tapat ng barangay hall sa barangay Telapayong. Pero sinundan po't inabangan pa sila ng riding in tandem. Dito nga po'y lumapit ang motor ng mga suspect tsaka pinagbabaril ang dalawang biktima sa SUV. Agad tumakas ang mga salarin. Nahatid pa sa ospital ang biktimang konsehal na si Federico Hipolito pero namatay din kinalaunan. Sugatan naman ang kanyang kasamang barangay batasan captain Julito Trinidad. Palaisipan kung ano ang motibo sa krimen habang tinutugis na ang mga may gawa sa pananambang. Arestado ang isang pulis sa Cagayan de Oro matapos manutok ng baril. Nag-amok ang pulis nang hindi siya payagang lumiban sa trabaho. Nagpaalam ng 5 araw na leave of absence ang suspect na si Police Staff Sergeant Teddy Dorato. Hindi siya pinayagan ng kanyang senior officer dahil may nauna nang nag-absent sa kaparehong petsa. Doon na raw nagalit ang suspect at nanutok ng baril. Agad namang dinisarmahan ng nanutok na pulis. Mahaharap siya sa reklamong grave threat at alarm and scandal. Posible rin siyang masibak sa pwesto.